Posible palang masaktan at sumaya sa parehong pagkakataon. Kenzo's here. Nasasaktan ako pero sa loob ko ay mayroong tuwang sumisilip. I can't forget what just happened. Kahit pa matapos ng sobrang nakakadurog ng tagpong iyon, ay nagpaalam siyang umalis para kuhanin ang gamit niya sa hotel sa kabilang bayan. Naiwan akong tulala. He's gone yet I'm still stuck. Hindi ko alam ang gagawin. Babalik pa ba siya? Nahati ako sa kagustuhang nandito siya kasama ko at sana wala na lang siya sa tabi ko. Pwede bang bumalik na lang siya sa Manila para tahimik na ulit? Para wala na ulit akong iisipin. Bumuntong hininga ako sa kapinunasan ang natitirang luha ko. Bigla akong nakaramdam ng pag-iisa. Hindi ko alam kung bakit pero matapos naming mag-iyakan ni Kenzo at matapos niyang umalis ay tila ayaw ko na ulit mag-isa. Baliw ako at gusto kong saktan ang sarili ko sa pag-iisip na baka bumalik siya. Na baka sa ngayon ay totoong sinabi niyang hindi siya uuwi. Na baka totoong sinabi niyang babawi siya. Huwag kang umasa. Bulong ko bago ngumiti ng malungkot. Siyempre hindi na siya babalik. Mas mabuti na ngang umuwi na siya sa Manila. It's better. Mas mabuting hindi na muli kami magkita. Pagkatapos kong pakalmahin ang sarili ko ay napagdesisyonan ko ng maglaban na lang ng maruruming damit. Pero pagkapasok ko sa maliit at sira-sira kong banyo, ay nakita kong maruming damit ni Kenzo na ako rin ang naglagay dito. Sandali ko yung tiningnan bago ako nagpasyang labhan na rin yon. Nang mahawakan kong kanyang basang damit, ay agad na pumasok sa ilong kong kanyang amoy. Sandali ako natigilan dahil doon. Saka mas lalong napahigpit ang pagkakahawa ko sa mga damit. Pero ilang saglit lang ay nilagay ko na yun sa timba kasama ng mga damit ko, saka nagsimula na maglaba. I used to use washing machine back then. Pero ngayon ay nasanin na rin ako maglaba ng mano-mano. At first it was so hard. Ang sakit sa kamay noong una kong nakarating dito. Dahil yun din ang unang beses ko maglaba ng mano-mano. Pero sa ikalawa at ikatlong pagkakataon hanggang nagtuloy-tuloy ay nasanay na ako at natutunan ko na rin. Medyo sumikat ang araw kaya matapos ko maglaba ay binilad ko na rin ito sa labas. Hindi masakit ang sikat ng araw dahil katatapos ng umulan at alam kong hindi matutuyo nitong mga labahan ko. Pero mas mabuti na rin para kahit papaano ay hindi masyadong basa. Nang tumingala ako sa kalangitan ay nakita ko na may parte ng ulap na umiitim pa kaya maya-maya lang ay uulan ulit panigurado. At ngayon, wala pang ulan ay gagamitin ko ng pagkakataong ito para ayusin ang mga pananim ko at mga daluyan ng tubig para hindi malunod ang mga gulay. Akmang sisimulan ko nang naisip na gawain nang makita kong papalapit si Aling Pasita at doon ko napagtanto na hindi pala ako nakapunta sa palengke ngayon para tumulong kay Aling Maricel sa pagtitinda. Malia, galing ako sa palengke ngayon lang. Dahil bumili ako ng mga pagkain dahil baka umulan na naman mamaya. May sakit ka ba? Hindi ka tumulong kay Maring Maricel? At saka tinanong ko si Marcos dahil pumunta siya dito kanina at sabi niya, ay ayos ka lang naman. Talaga bang ayos ka lang? Tanong niya na mabilis kong tinanguan. Opo, ayos lang po ako. Hindi po ako nakapunta sa palengke kasi may ginawa pa ako. Nahiyang sabi ko kaya tumangutango siya at bahagyang tumingin-tingin sa paligid. May bisita ka ba kagabi? Nakita ko kanina na may magarang kotse dito. Sabi niya kaya bahagya akong napalunok at ngumiti ng pilit. Hindi pa ako nakakasagot ay nakita ko si Marcos na papalapit at ang mga mata niya ay nakatutok kaagad sa akin. Nay, tawag nito kay Aling Pasita kaya lalaki biglang mga mata ni Aling Pasita na tila may naalala. Ay, may niluluto pala ako sa bahay. Mamaya na tayo mag-usap iha at baka masunog yun. Tarantang sabi ni Aling Pasita sa kadali-daling umuwi sa bahay nila. Buong akala ko'y susunod kaagad si Marcos pero nanatili siyang nakatayo sa harap ko kaya tipid ko siyang nginitian. Malia, siya ang lalaki sa harap ng munisipyo noon hindi ba? Ang sinabi mo hindi mo kilala, sabi ni Marcos kaya nangunot ang noo ko bago ako nag-iwas ng tingin. Please Marcos, ang complicated talaga at ayoko na pag-usapan yun. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Bahagya siyang tumikim sa kamalakas na huminga ng malalim. Hindi mo naman boyfriend yon Malia, hindi ba? Muling tanong niya kaya nilingon ko siya tinitigan. He has this hope in his face which made me shock. Hindi ko alam kung anong gusto niya iparating. Is he just asking? Or may iba siyang gustong ipahatid sa akin? Muli sana siyang magsasalita ulit. Pero kapwa naming narinig ang ugong ng sasakyan.
Napatingin kaagad ako sa daan at halos mamutla ako nang makitang pamilyar na kotse na gamit ni Kenzo. At huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ko. Tumabi si Marcos pero nanatili ang tingin niya sa kotseng kakahinto lang. At pagbukas ng driver's seat ay nakita ko si Kenzo. Lumabas si Kenzo na nakasuot ng shades at nakadikit sa tenga ang cellphone. Malamig muna siyang tumingin kay Marcos bago siya tumingin sa akin. Hindi siya umuwi. Cancel all my meetings. I can't go home this day or tomorrow. I'll just contact you when I'm free, he said on the phone before dropping it. Nagtama ang mga mata namin at hindi ko alam ang expression ko ngayon. Malamig niyang binalingan ulit si Marcos na seryoso lang rin sinusundan ng mga tinging galaw ni Kenzo. At napalunok ako dahil bigla ko naramdaman ng tensyon na hindi ko alam kung saan ang galing. Akala ko babalik ka ng Manila. Gulat na tanong ko kay Kenzo kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang shades na suot saka sinarado ng maayos ang pinto ng kotse. No, I just got my things from the hotel, sabi niya sabay baling ulit kay Marcos. At dahil wala na siyang suot na shades ngayon ay kita kong pagguhit ng inis sa mga mata niya. Marcos, mahinang tawag ko kay Marcos na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin kay Kenzo. Hindi ko alam kung nagulat ba siya o ano. Sige Malia, babalik na lang ako dito mamaya. Sabi naman ni Marcos saka tumalikod na. Napabuntong hininga naman ako't napailing saka muling tumingin kay Kenzo na ngayon ay sinusundan ng tingin si Marcos. At pagkatapos noon ay nakita ko na naman ang mga mata niya. Ngayon ay kalmado ng mga mata niya pero puno ng pagtatanong. Is he your boyfriend? Tanong niya at nakita ko ng bahagya niyang paglunok na tila ba may gusto pang itanong pero pinipigilan lang niya. Kailan ka uuwi ng Manila? Paano kapag hinanap ka na doon? Paano si Beatrice? Naghiwalay na kami ni Beatrice at hindi na ako babalik sa Manila. Mabilis na pagputol niya. Sa sinasabi ko kaya bahagyang napaawang ang mga labi ko't nagwala din ng puso ko sa mga sinabi niya. Ano? He sighed. Hindi ako babalik na Manila. Tinawagan ko sekretary ko. I came here for business. Gusto ko bumili ng lupa para sa expansion ng company ko. Pero hindi pa ako babalik. Hindi pa ako uuwi. Sambit niya habang titig na titig sa mga mata ko na tipong hindi ko na makayanan. Kaya napaiwas ako ng tingin. I don't know what to say. Ayaw ko na magtanong. Gusto ko na lang manahimik. And I'll stay here. Dagdag niya gamit ang mahinang boses. Hindi ako sumagot. Pumasok lang ako sa loob ng bahay at ramdam kong pagsunod niya. Nang kapwa na kami nasa loob ay muli ko siyang hinarap. Kenzo, kita mo naman na wala ng space para matulog. Hindi niya ako pinatapos dahil binalik niya ang likod niya sa kawayan na sofa. Dito ako matutulog. Sabi niya kaya napatingin ako sa sofa na halata namang hindi siya kasya. Napalunok ako sa kanang hihinang napatingin sa kanya. Parang kagabi lang dito ako natulog. Sabi niya habang nakatiting ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko siya mabasa. Para siyang nagmamakaawa na namimilit na hindi ko maintindihan. Bakit ba umabot sa ganito? Kenzo, sabi ko bago huminga ng malalim. Makalipas ang ilang segundo'y napatangon na lang ako dahil ayaw ko na magsalita pa. Ayaw ko nang mamilit pa. Naguguluhan ako pero hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko alam kung anong takbo ng utak niya. Ito bang ibig sabihin nung sinabi niyang babawi siya? Sa anong paraan? Hindi na muli ako nagsalita at dahan-dahan na lang na lumabas ng bahay para ipagpatuloy ang iniisip kong gagawin kanina. What are you doing? He suddenly asked. Pero hindi pa ako nakakasagot ay biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya napasinghap ako't mabilis kong kinuha ang mga sinampay ko kanina. Nabasa pa para hindi mabasahan ng tubig ulan. Ang lakas talaga ng ulan. Malia, umuulan! Sigaw ni Kenzo at maya-may nakita ko na siya sa tabi ko. Natigil ako sa pukuhan ng mga basang damit para tingnan siya na nababasa na rin ng ulan. Kapwa kami nababasa ng ulan at natulala ako sa kanya sa hindi malamang dahilan. Let's get inside, sabi niya bago hinawakan ang wrist ko. Pero mabilis kong iniwas ang kamay ko kaya nabitawan niya ako. Dahil doon ay umigting ang panga niya habang nakatitig sa akin. Ano ang gusto mo? Ang huling bagay na natatandaan ko nung iwan kita ay galit na galit ka sa akin at gusto mo na akong mamatay. Anong nangyari? Gusto mo ba akong saktan ulit? Tanong ko sa malambot kong boses. Hindi ako sigurado kung naririnig niya ako sa sobrang lakas ng ulan pero wala na akong pakialam. I love him, yes. Pero ayaw ko na masaktan. Saka alam mo may cancer ako at malapit ng mamatay. I am already broken. Basag na ako nang umalis ako sa poder niya. Hindi ko na kayang mas lalo pang mawasak. I am depending on no one.
Ako lang ang kawawa kapag nasaktan na naman ako. Muli niya namang hinuli ang palapulsuhan ko at sa pagkakataong ito ay hindi ko na nila yung kamay ko. Ang init ng kanyang palad sa gitna ng ulan na ito'y nagiging kalmado ako. Hindi kita sasaktan, Malia. Hindi ko na gagawin ulit yun. Nandito ako para itama lahat ng pagkakamali ko. Sabi niya habang nakatingin sa akin, tila baka pa kami hindi nakaligo sa ulan. I shook my head. Ayaw ko maniwala. Hindi ko gustong maniwala. Naghiwalay kami ni Beatrice at nagsabi ako ng totoo. Sambit niya. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay ko sa pagkakahawak niya at hinayaan niya naman ako. Kahit malakas ang buhos ng ulan ay kita ko pa rin ang mukha niya na tila nangihina at nagmamakaawa. Hindi ikaw si Kenzo. Sabi ko't medyo nabasag ang boses ko. Inaalala kong Kenzo na nakasanayan ko. Lagi siyang galit sa akin. Palagi niya ako sinasaktan. Oo, medyo nagbago siya ng mga huling linggo na magkasama kami. Ngunit hindi yun sapat. Ibang klase talaga itong si Kenzo na nasa harapan ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Nasaan ang Kenzo na masakit magsalita, na walang pasensya, na palaging galit. Napapikit siya ng mariin sa sinabi ko na tila nasaktan. Malia, pakiusap. Nagmamakaawa ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, baby, please. Aniya sa garalgal na boses. Kapwa kaming basang-basa pero wala kaming pakialam. Dumilim ang paligid dahil sa ulan, kaya mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang magkahalong lamig, pait at sakit na nararamdaman ko ngayon na hindi ko na alam kung paano ko nakakaya. Paano ako maniniwala sa'yo kung wala ka namang ginawa, kung hindi saktan ako nung nakatira pa ako sa ilalim ng bubong mo? Tanong ko na punong-puno ng sakit. Gusto kong umiyak habang inaalala ang mga naranasan ko. Tinanong kong halaga ko. Isang bangungot yun. Shit! Pagmumura niya bago sinulong ang mukha ko sa pagitan ng malamig niyang palad. Nanginginig siya at ramdam na ramdam ko ngayon at alam ko hindi yun dahil sa lamig. Huli na ba para bumawi? Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Gagawin ko lahat, Malia. Sabihin mo lang, tatalon ako ng bundok. Sabihin mo lang, kailangan ko bang patayin ang sarili ko? Pagmamakaawa niya. At umuulan at basang-basa kaming dalawa pero seryoso kong nakita kung paano tumulong luha niya. Pangilang beses ko na ba siyang nakitang umiyak? Umiling ako bago ko isinarang ulo ko para pigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Ayokong umasa. Ito si Kenzo Del Mundo. Hindi siya kung sino-sino lang. Ito yung lalaking sa tingin ko'y asawa ko. Ito yung lalaking minahal ko. Ayokong umasa. Not when I am dying. Ayoko na masaktan. Pagod na kasi ang puso ko. Ang sakit-sakit na kasi. I'm sorry, please. I'm so sorry. Bulong niya. Ang sunod niyang ginawa ay nagpatigil sa mundo ko. Sumalubong sa akin ang malamig niyang labi, dahilan kung bakit ako nagmulat ng mata. At ang una kong nakita ay ang nakapikit niyang mga mata. Magkadikit ang mga labi namin. Sinubukan kong itulak pero parang nanghina ako. Hinalikan niya ako. Hinalikan ako ngayon ni Kenzo Del Mundo. I'm so sorry. Hayaan mo kong halikan lahat ng sugat na nagawa ko. Hayaan mo kong maging lalaki sa pagkakataong ito. Hayaan mo kong harapin lahat ng mga pagkakamali ko. Hayaan mo kong itama lahat ng yun. Sabi niya bago ako hinalikan ulit. At sa pagkakataong ito'y gumagalaw ng labi niya at tuluyan na niya akong sinasalakay. Dahil sa panghihinay wala akong magawa kung hindi kumapit sa dibdib niya. Habang patuloy siya sa paghalik sa akin. Tumulong luha ko habang hinalikan niya ako. Nabato ako at hindi ko alam ang gagawin. Kenzo, sabi ko sa pagitan ng mga halik niya. Napakabagal na mga halik. Parang dinadamdam niyang bawat sandali. Mas lalong humigpit ang pagkakakapit ko sa dibdib niya. At yun ang dahilan kung bakit mula sa pisngi ay lumipat ang isa niyang kamay patungo sa bewang ko para mas lalo akong ilapit sa katawan niya. Hindi ako marunong humalik pero sinubukan kong sundan ang ginagawa niya hanggang sa nakahanap ako ng paraan para halikan siya pabalik. Gusto kong batukan ang sarili ko dahil muli ko na namang nilagay sa alanganin ang sarili ko. Ako na ulit mismong sumusugal sa sarili ko sa isang sitwasyon o sugal na hindi ko alam kung may kasiguraduhan o wala. I am completely dead. Tuluyan ko na pinakawalan ng sarili ko. I am completely throwing myself to Kenzo. At alam ko na kung ano man ang mangyari ay hindi ko pagsisisihan ito. Wala akong pakialam kung sasaktan na naman ako nito. I don't care if it will kill me to death. Pwede bang kahit ngayon lang? Ngayon lang. Kenzo, bulong ko sa pagitan ng aming mga halikan. Hindi namin inalintana ang buhos ng ulan.
Wala kaming lamig na nararamdaman dahil kapwa-abala sa halik na pinagsasaluhan. Kinagat niyang upper lip ko at lower lip ko na parang nauuhaw sa kung ano. Hindi ko kayang pantayan ang gutom niya. Parang nagsabay ang sabik at pag-iingat sa klase ng halik na ginagawad niya sa akin ngayon. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko lang na ganito pala kasarap ang pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam ng mga halik niya. Kenzo, muli kong sambit sa kabahagya siyang tinulak. Nanghihina siyang tumigil sa paghalik kaya dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Nagtagpo ang mga mata namin, nakaawang ang mga labi naming pareho para humabol ng hininga. Bumuhos pa rin ang ulan at wala kaming pakialam. Malia, bulong niya bago ako hinalikan sa noo. Muli kong pinikit ang mga mata ko para damhin ang init ng labi niya sa noo ko. Nanatili ang labi niya sa noo ko ng ilang segundo bago niya hinalikan ang ilong ko sa pinakabanayad na paraan na kaya niya. At sa muling pagkakataon ay natagpuan ng labi namin ang isa't isa. I did not hold myself. Kusa akong humalik sa kanya pabalik. I have this urge and want to feel his kisses even more. So I encircled my arms on his neck. Mas lalo niya akong hinapit sa bewang dahil doon kaya mas lalong nagdikit ang mga katawan namin. At nang bahagya niyang kinagat ang ibabang labi ko'y napabuntong hininga ako. Dahilan para mapasok niya sa loob ang bibig ko na lubos kong tinanggap. Hindi ko akalain na mahalikan ko siya. Ni minsan na hindi sumagi sa isip ko na mahalikan siya. Pero ngayon, naghahalikan kami sa ilalim ng ulan. At tsak naiingatan kong alaalang ito. Malugod kong dadalhin ng alaalang ito sa aking mga huling araw. Sarap na sarap akong halikan siya na hindi ko alam kung anong nangyari. Natagpuan ko na lang ang sarili namin sa higaan ko. Si Kenzo ay nakapaibabaw sa akin at ini-enjoy ko ang malamis niyang mga halik. Nakasuot pa kami ng basang damit pero ang init ng pakaramdam ko. Pakaramdam ng pagnanasa. Nang iwan ng mga labi niyang mga labi ko para pagtuunan ng pansin ng leg ko'y napasinghap ako at napatingala. Mas lalo ko siyang hinawakan dahilan para bumaon ng mga kuko ko sa balat niya. Napadaing siya dahil doon pero hindi siya tumigil sa pagbibigay ng halik sa akin. Kenzo, Malia, please, tanggapin mo na ako. Pagmamakaawa niya sa bibigay sa akin ng kanyang mainit at mapusok na mga halik. Nang magsawa siya sa laig ko ay muli niya akong hinalikan sa mga labi. Hindi ko siya nagawang halikan ng maayos dahil pakiramdam ko'y nangihina ako. Nakakapanghina ang mga halik niya. My mind is totally blank. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pinaparamdam ko lang sa sarili kong gusto kong maramdaman. Sa isang iglap lang ay tinaas niyang shirt ko. Napasinghap ako dahil doon pero agad ding nakabawi nang muli niya akong halikan. I couldn't get enough. I feel like I want more. I wanted more of him. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay ang umungol at hayaan siyang gawin ang gusto niya dahil gusto din ito ng katawan ko. At pagkaraan ng ilang sandaling nakita kong nagtanggal ang aking bra. Napalunok ako ng mariin kasi feeling ko masyado akong exposed. Nakaramdam ako ng labis na hiya. Mapapa-cross arms na sana ako sa aking dibdib pero hindi ako pinayagan ni Kenzo. You are beautiful, bulong niya. Napasinghap ako na malakas dahil sa sensasyong hindi ko inaasahan. I arched my back at hindi ko na napigilan ang sarili ko sa paghalukay ng mga kuko ko sa likod niya. Ngunit hindi ito maaaring mangyari sa ngayon. Hindi dapat. This is Kenzo, Malia. Kenzo is off limits. This can't be. Kenzo, no. Hinang-hinang sambit ko at kahit ako ay hindi ko alam ang nais ko ipahiwatig. At dahil doon ay napatigil siya sa paghalik sa akin. Tiningnan niya ako gamit ang mga matang nagmamakaawa kaya napalunok ako. Ilang sandali pa'y napalunok rin siya sa kabahagyang lumayo sa akin. Shit, I'm sorry. Hindi ko napagilan ang sarili ko. Sabi niya sa kadali-daling tumayo. Napasinghap naman ako sa kamahigpit kong hinawakan ng kumot sa katinabon sa pangitaas kong katawan na wala ng saplot sa mga oras na ito. Napasabunot si Kenzo sa buhok niya na parang problemado. At nang muli siyang tumingin sa akin na nakita kong pamumula ng mga mata niya at ng buong mukha niya. Malia, I'm sorry. Did I offend you? I'm really sorry. Sabi niya tapos maingat siyang umupo sa kama ko. Bahagya akong umiling saka nag-iwas ng tingin. It's not his fault. Nadala rin ako. Marahan niyang hinawakan ang siko ko saka siya huminga ng malalim. I'm sorry, he said before kissing my forehead. Mas sumigpit ang pagkakakapit ko sa kumot dahil doon at nang bigla siyang tumayo tiningala ko siya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa akin bago pa umigting ang panga niya. Sa labas na lang muna ako. Marahan na sabi niya saka siya umalis kaya naiwan akong tulala habang pinapakaramdaman ng puso kong walang tigil sa pagtibok na malakas.
Buong lakas akong huminga ng malalim saka tiningnan ang damit kong nahubad sa akin ni Kenzo na nagkalit sa sahig. Ngayon ko ulit naramdaman ng lamig. Nanunod ang lamig sa akin at hindi ko alam kung bakit ako nalungkot at nasaktan gayong ako naman ang tumulak sa kanya kanina. Bakit niya ba ako hinalikan? Why? Anong ibig sabihin ng halik na yon? He's Kenzo del Mundo. Hindi siya pwede sa akin. Hindi pwede kahit sino. Napasinghap ako sa kapilit na pinipigilan ng luha ko na tuluyang tumulo. Nagkamali lang siya, nagkamali lang. Nagbihis ako ng tuyong damit. Matapos kong magbihis ay nagdalawang isip ako kung lalabas ba ako o hindi. Hindi na malakas ang ulan pero malamig pa rin. Kinakabahan ako dahil alam kong nasa labas na ng kwarto ito si Kenzo. Hindi siya pwedeng manatili sa labas dahil umuulan pa. Napahinga ako ng malalim sa kadahan-dahang sumilip sa kurtina na siyang nagsisilbing pinto ng kwarto ko. At nakita ko si Kenzo na nakasuot na ng tuyo niyang damit. Nakahiga siya sa sofa at nakatulala sa itaas na parang kailalim ng iniisip. Totoo kayang sinabi niya na hiwalay na sila ni Beatrice? Maybe not. Bigla siyang tumingin sa direksyon kung nasaan ako at nakita niya akong nakasilip. Mas mabilis siyang bumangon dahil para tumunog ang kawayan ng sofa na hinihigaan niya. Kaya bahagya akong napalunok at tuluyan nang lumabas. Madilim sa labas kaya nagmukhang hapon na kahit tanghali pa lang. Magluluto lang ako, mahinang sabi ko sabay talikod para tumungo sa kusina. Pagkabukas ko sa lagayan ng bigas ay nakita kong wala na yung laman, kaya bahagya akong nanigas. Hindi ko napansin kanina na wala ng bigas para sa tanghalian ngayon. Anong nangyari? Mabilis ko nilagyan ng takip ang balding lagayan ko ng bigas nang maramdaman kong presensya ni Kenzo sa likuran ko. At nang lingunin ko siya'y naabutan kong nakatingin siya sa bigasan na hawak ko at alam kong nakita niya kanina na wala na yung laman. Wala, bibili muna ako nang bibili. Sa kanya, sabi niya kaya mabilis akong umiling. Hindi na, malapit lang naman ang palengke at may tricycle pa naman kaya hindi naman na umuulan. Muli niya akong pinutol sa pagsasalita sa pamamagitan ng pag-iling. Ako nang bibili. Sabi niya saka siya naglakad patungo sa sofa at may kinuha sa bag na nandoon. Kenzo. Mahinang tawag ko sa kanya kaya bahagaan niya ako nilingon. Sumenyas ako na hintayin niya ako saglit saka mabilis na pumasok sa kwarto para kumuha ng 2,000 para ipambili niya. Nang makalabas ako'y kaagad ko yung inilahad sa kanya. Kita ko kaagad ang pagkunot ng noon niya at ang pag-igting ng panga niya sa ginawa ko. Bahagya siyang pumikit ng mariin at nang buksan niyang mga mata niya ay nakita ko doon ang panghihina. Kaya unti-unti kong binabang kamay ko na may hawak na pera. Malia, may pera ako. May hinang sabi niya na parabang labis ang pagkapahiyang naramdaman niya dahil sa ginawa ko. Alam ko may pera siya pero nakakahiya naman na yun pang gamitin niya. Pero hindi natapos ang sasabihin ko sa ikatlong pagkakataon dahil bahagya niyang hinigit ng palapulsuhan ko kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Malia, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Please, wag mo kong pigilan. I want this. Bulong niya bago ako hinalikan sa noo. Hindi ako nakasagot sa sobrang gulat. Idagdag pang nagwawala akong dibdib na posibleng rinig na rinig niya ngayon dahil sa sobrang lapit namin. Anong ibig niya sabihin? I don't get it. Hindi ko maintindihan. Do you want to come with me? Marahan na tanong niya kalaunan at ang nagawa ko na lang ay ang pag-iling na tila wala sa sarili dahil sa mga oras nito'y maraming tumatakbo sa isipan ko na hindi ko maintindihan. Marahan siyang tumango bilang sagot sa pag-iling ko. Okay, wait for me here. I'll be quick. Sabi niya saka mabilis na lumabas. Nakatulala ko siyang sinundan ng tingin hanggang sa makapasok siya sa kotse niya. At nang makaalis siya ay napabuntong hininga ko. Hindi ko mapangalanan ang mga emosyon kong nararamdaman ngayon. Mahirap pangalanan. Ang dami-daming nangyari ngayong araw na hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba o hindi. We kissed. Muntik na may mangyari sa amin. Muntik ko nang ibigay ang sarili ko. Hindi ko alam ang gusto kong isipin. Gulong-gulo na ako. Dumating lang ulit si Kenzo sa buhay ko. Hindi na ako sigurado sa lahat. He's Kenzo by the way. Siya si Kenzo del Mundo at in love ako sa kanya. Kaya syempre may magbabago dahil siya yun. Pero anong mga ginagawa niya? Bakit siya ganun sa akin? Talaga bang seryoso siya? Bakit? Gusto ko itanong pero ayaw ko masaktan dahil baka hindi ang inaasahan ko ang isagot niya. Baka sabihin niyang naaawa lang siya sa akin. Baka ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang babawi siya ay tutulungan niya ako dahil hinahabol siya ng konsensya niya. Nangihina akong umupo sa sofa kung saan kapit na ang amoy ni Kenzo.
Hanggang kailan siya dito? Ilang minuto kong tulala at nang medyo maging magaan ang isipan ko'y tumayo ako sa hamba ng pinto para hintayin ang pagdating ni Kenzo. Tuluyan ng tumilang ulan at medyo gumaganda ng kulay ng kalangitan. Pero makakapalang putik dahil na rin sa baha. Lumipas ang 30 minuto at wala pa rin si Kenzo. Hindi na ako mapakali at marami ng imahinasyon ang nagagawa ng isip ko. Madulas ang daan. Pero sanay na si Kenzo magmaneho kaya hindi siya maaksidente. Pero bakit wala pa siya? Malapit lang ang palengke dito. Sobrang lapit lang. Makalipas ang 1 oras ay wala pa rin siya. Nabuhay ang kakaibang kaba sa katawan ko. Diyos ko, nasaan na kaya siya? Piping dasal ko habang tinatanaw ang daan dahil baka sakaling bumalik na si Kenzo. Napapikit ako ng mariin at pumunta ng kusina para uminom ng tubig. At habang umiinom ako ng tubig, bigla ko may narinig na sasakyan. At alam kong si Kenzo yon. At ilang sandali nga ay nakita ko na siyang papasok. At ang mas nagpagulat sa akin ay ang dala niyang mga plastik na nilagay niya sa ibabaw ng lamesa. What are these? Gulat na tanong ko sa kasinilip ang mga yon. At napatunayan ko na hindi siya palengke namili. Foods, I bought them in the near grocery store. Sabi niya saka lumabas at papasok niya ay may dala siyang 1 sako ng bigas saka marami pang mga plastik na hindi ko alam ang laman. Kenzo, is it good for 1 week? Tanong niya at hindi ko napigilan ang sarili kong mapanghiwi. Why? 1 linggo ka ba dito? Hindi mapigilan tanong ko. No. Sagot niya kaya napalunok ako tumango sa kamuling tumingin sa mga pinamili niya na sobrang dami. Baka bukas o sa makalaway aalis na siya. Mananatili ako dito hanggat gusto ko at hindi sapat ang 1 linggo, Malia. Hanggat hindi ka sumasama sa akin pabalik ng Manila ay hindi rin ako aalis dito. Sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko at nanginig ako bigla. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa lamesa para suportahan ang sarili. Pero mas lalo akong nakaramdam ng panghihina nang bahagyan niya akong hawakan sa bewang. Malia, I want pasta. Bulong niya bago pinatong ang panga niya sa leeg ko. Naramdaman kong nalalanghap niya rin ang pabango ko at lalo akong nanghina. Nagwala ang lahat sa akin. At kung hindi niya ako hawak ngayon ay siguradong nalugmok na ako sa sahig. Kenzo, anong ginagawa mo? Bakit mo ba talaga to ginagawa? Nanginginig na tanong ko pero wala akong nakuhang sagot sa kanya.